Ka-express sa gitna ng mainit na usapan tungkol sa darating na FIBA Asia Cup 2025, biglang umigting ang mga spekulasyon. Maglalaro ba si Kai Sotto? Mula sa mga posts sa social media hanggang sa mga headline na sumisigaw ng pag-asa, kumalat ang mga balitang puspusan na raw ang kanyang ensayo sa Japan at inaasahang uuwi si Kai sa huling linggo ng July. Para sa maraming Pinoy, lalo na yung matagal nang nananabik sa pagbabalik ng ating 7'3 prodigy, isang himala ang posibilidad na muli nating masilayan si Kai sa Gilas uniform. Kahit pa malinaw ang katotohanang hindi pa siya lalaro. Sa likod ng hype, naroon ang mas malalim na kwento ng commitment, loyalty at walang sawang dedikasyon sa ating bandera, isang katotohanang mas makapangyarihan kaysa anumang headline. Well, hindi may kakaila ang tunay na estado ni Kai. Ang kanyang ACL injury na nakuha niya nitong January ay hindi basta-basta. Sa mga medical update mula sa Koshigaya Alphas at Gilas staff, malinaw na sinabi, hindi pa handa ang tuhod ni Kai para sa high-level competition. At sa kabila nito, hindi siya bumitaw sa programa. Imbis na umiwas, mas pinili ni Kai na mananatiling bahagi ng proseso, isang hakbang na hindi lang nagpapakita ng physical commitment, kundi ng moral at emotional presence. Marami ang nagsasabi na kung ang ibang player pa ito ay maaring mag-focus na lang sa sarili, pero si Kai ay mas piniling iparamdam sa buong Gilas program na nandito pa rin siya. Maging si Coach Tim Cone ay hindi nagkulang sa pagpuri sa kanya. Sa isang interview, sinabi mismo ni Coach Tim na isasama nila si Kai sa biyahe papuntang Middle East, hindi para maglaro, kundi para makisama, makibanding at magpatuloy sa pagbibigay ng suporta. Isang bagay na mas importante raw ngayon sa team chemistry kesa actual na minutes sa court. At dito, mas lalong lumalalim ang kwento. Kasi kung tutusin, pwede namang umiwas si Kai. May dahilan siya, injured, out of rotation, may club obligations. Pero bakit pinilit pa rin niyang sumama, bumalik, makiisa? At iisa lang ang sagot nito, dahil ang puso ni Kai ay nasa Gilas. Ang loyalty niya kay Coach Tim ay hindi ipinanganak mula sa simpleng professionalism, kundi mula sa tiwala at respeto. Sa ilang pagkakataon, makikita mo na si Kai ay hindi lang player ni Coach Tim, kundi estudyante niya sa disiplina, sistema at kultura ng paninindigan. Kung susuriin ang pattern sa mga FIBA windows, makikita ang consistent ang character ni Kai. Kahit may injury, kahit off-form, kahit limitado ang minutes, lumalapit pa rin siya. Dahil para kay Kai, hindi lang court ang sukatan ng paglalaro para sa bayan. Kung may mas mahalaga pa sa score, rebound o block, iyon ay ang presensyang nagpaparamdam sa buong team na nandito pa rin ako. Well, sa totoo lang, alam ng coaching staff at ng mga fans na hindi practical isa lang si Kai sa FIBA Asia Cup ngayon, delikado pa ang kanyang kalusugan at wala pa rin sa punto ng full rehabilitation. Pero kahit ganon, hindi pipigilin ng management ang kanyang kagustuhang bumalik sa Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Coach Tim na gusto nilang sumama si Kai sa team para maiparamdam sa grupo ang continuity at unity. Isang diskarte na hindi lang tungkol sa X and O's, kundi tungkol sa kultura ng brotherhood. Isipin mo, isang 23-year-old injured player na pwedeng magpahinga sa Japan habang nagpapagaling pero pipiling lumipad pa rin pabalik sa Pilipinas para lamang makasama sa training camp kahit hindi siya maglalaro. Hindi ba't yun mismo ang essence ng pagiging tunay na Gilas? Kaya ngayong kumakalat ang mga hype headlines na tila ba may big revelation sa huling linggo ng July, dapat nating tingnan ito hindi bilang fake news, kundi bilang isang tactical na storytelling. Hindi kasinungalingan ang sabihin na uuwi si Kai, hindi rin fake na sabihin na may training siya, pero ang twist, hindi siya sasalang sa actual game. Ang totoo, ito ay paraan upang i-hype ang commitment niya, hindi ang minutes niya. At ang mensaheng gustong iparating ng Gilas at ng media ay malinaw. Kahit injured, kahit malayo, kahit hindi makalaro, si Kai ay bahagi ng Gilas. Buo, nakatindig, kasama, at kung ang kabuuan ng FIBA Asia Cup ay isang pelikula ng laban, si Kai ang karakter na tahimik pero may lalim. Hindi kailangan ng eksena para maramdaman ang bigat ng presensya niya. Sa unang tingin, madali itong husgahan bilang clickbait o paasa, pero kung susuriin sa mas malalim na linte, ito ay simbolo ng patuloy na paninindigan. Sa gitna ng lahat ng pressure, injury at expectations, hindi kailanman lumayo si Kai sa salitang Pilipinas. Hindi siya bumibitaw sa programang matagal nang umaasa sa kanya.
Hindi siya umiba ng landas, hindi siya nagpakawala ng drama. Imbes tahimik siyang gumagalaw, tahimik siyang lumapit at ngayon, tahimik siyang bumabalik. Sa panahon na maraming atleta ang may dahilan upang lumayo o pumili ng mas madaling ruta, si Kai ay nananatiling totoo sa kanyang commitment. At sa huli, iyon ang pinakamalakas na mensahe sa lahat. Ka-express ang katotohanang hindi talaga maglalaro si Kai sa FIBA Asia Cup, ay papasukin natin ang mas malalim na dimensyon ng kanyang presensya sa gilas. Kahit kung iisipin mo sa basketball, may mga player na tumatak dahil sa kanilang highlights, may mga bituin na kinilala dahil sa stats, pero may mga katulad ni Kai na kahit hindi maglaro, ramdam pa rin ang impact. At ito ang misteryo at kapangyarihan ng non-flying presence. Isang role na sa konteksto ng gilas at ng programa ni Coach Tim ay may napakalaking papel. Sa bawat araw na lumilipas sa Japan, habang siya ay nagpapagaling, sa bawat sulyap sa training camp na papalapit, mas lalong lumalalim ang tanong, paano nagiging sandigan ang isang manlalarong hindi maglaro? At ang sagot ay nasa kultura ni Coach Tim. Isang basketball mind na hindi lang naghahanap ng mga scorer o rebounder, kundi mga team culture careers. Si Kai sa kabila ng kanyang edad ay isa sa mga iilang batang player na ganap ng bahagi ng leadership framework ng gilas. Kung may isang bagay na mahalaga kay Coach Tim bukod sa execution sa court, ito ay ang continuity of commitment. So ibig sabihin, kahit injured ka, kahit off the bench ka, kahit hindi ka 100% physically, kung may puso kang ibubuhos para sa koponan, ikaw ay mahalaga. At dito pa mapasok si Kai sa kanyang pagbabalik sa Pinas ngayong huling linggo ng July. Hindi siya bumalik bilang player, bumalik siya bilang anchor, bilang simbolo ng tuloy-tuloy na programa. Isang tahimik na haligi na kahit hindi pumapalo ng bola, ay nagpapalakas ng loob ng buong team. Kung babalikan natin ang ilang training camp ng Gilas sa ilalim ni Coach Tim, makikita natin ang consistent na presensya ni Kai kahit ng mga panahon na hindi pa siya star. Kahit na limitado ang kanyang role, andon siya. Sa FIBA World Cup led up, kahit may ininda siyang concussion, nagporsige pa rin siyang magpakita, magtrabaho, makibanding. At ngayon kahit malinaw ang medical na restriction, pinipilit pa rin niyang bumalik, hindi dahil sa ego, kundi dahil sa loyalty. Walang mas matinding patunay na commitment sa bandera, kundi ang kusang loob ng pagbabalik. Kahit alam mong, hindi ka isasabak. Para kay Kai, hindi ito usapin ng exposure o minutes, para sa kanya, ito ay tungkulin. At sa mata ni Coach Tim, ang ganitong uri ng dedikasyon ay mas mahalaga kaysa anong 3-point shot o slam dunk. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.